Oktubre, taong 2016, Ninoy Aquino International Airport. Kasabay ng iba pang OFW, nakapila sa departure area si Diane Almonte, 27 anyos. May dalang isang maleta at isang maliit na bag na puno ng dokumento. Tubong San Pablo, Laguna, si Diane ay panganay sa 3 magkakapatid. Nangako siya sa kanyang pamilya na babalik siyang may dalang pag-asa at pera para sa kanilang maliit na tindahan at para maipagpatuloy ang pag-aaral ng bunsong kapatid. Sa tulong ng isang licensed recruitment agency, natanggap si Diane bilang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang sahod ay hindi ganun kalaki, ngunit sapat na para makatulong sa kanilang pamilya. Habang nakaupo sa boarding area, dala niya ang halo-halong emosyon, takot, kaba at pananabik. Pagdating niya sa Riyadh, sinalubong siya ng init na tila dumidikit sa balat. Sa unang araw, naging maayos ang lahat. Ang kanyang amo, isang mayamang mag-asawa na walang anak. Si Khalid Al-Mutairi, 40 years old, ang kanyang amo, at ang asawa naman nito, si Hiba Qasim, 38 years old. Tila mabait at marespeto ang mga ito sa kanya. Ang mga unang buwan ay naging maayos. Simple lang ang trabaho. Madalas tahimik ang bahay. At sa tuwing sumasapit ang gabi, nakatitig siya sa buwan mula sa maliit na bintana ng kanyang kwarto. Iniisip ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng payapang gabi, may mga senyales na unti-unting nagpapakita ng panganib. May mga pagkakataong napapansin niyang may mga hindi pamilyar na taong pumapasok sa bahay. Madalas ay hating gabi. Sa bawat pagbisita ng mga ito, may kaba na bumabalot sa kanya. Ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong. Sa mga lumipas na buwan, mas napapansin ni Diane ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mga usapan sa telepono ng kanyang amo na tila palaging palihim, ang mga kahong dinadala at inilalabas sa bahay, at ang biglang pagkawala ng kanyang amo sa loob ng ilang araw nang walang paliwanag. Ilang linggo na siyang nagtataka tungkol sa mga kahon na palihim na dinadala at inilalabas ng bahay. At isang gabi, noong Disyembre taong 2016, habang wala ang kanyang amo, isang bihirang pagkakataon na hindi niya pinalampas. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Halos pigil ang bawat paghinga. Sa sala, nakasalansan ang 3 kahon na tila kadadating lamang kaninang hapon. Lumapit siya dahan-dahan habang pilit nilalabanan ang takot na baka may biglang pumasok mula sa pinto. Sa pagdikit ng kanyang daliri sa tape ng kahon, bahagya niya itong sinubukang buksan. Amoy chemical ang sumalubong sa kanya. Hindi niya alam kung ano ito, pero malinaw na hindi yun pangkaraniwang gamit sa bahay. Nang buksan niya ang takip, tumambad ang laman. Mga pakete na nakaselyo, maingat na nakabalot, may mga marka at numerong hindi niya maintindihan. Bago pa niya maisara ang kahon, isang malakas na tunog ng pinto ang gumulat sa kanya. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan, halos hindi makahinga. Mga yabag ang marahang papalapit mula sa main door. Sa sobrang kaba, mabilis niyang isinara ang kahon. Inayos na parang walang nangyari at nagtago sa anino ng kusina. Narinig niya ang mabigat na boses ng isang lalaki. May kausap sa telepono. Marahang naglalakad papalapit sa sala.
Sa sandaling yon, ramdam ni Dayan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang umakyat ang lalaki papunta sa itaas, sinamantala niya ang pagkakataon. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kusina at dahan-dahang bumalik sa kanyang silid. Pagkapasok, isinara niya ang pinto, pinatay ang ilaw at humiga na parang wala siyang ginawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Sa labas, rinig pa rin ang mga yabag at mahinang tawanan ng mga lalaking dumating. Ngunit sa isip ni Dayan, iisa ang malinaw, may malaki siyang natuklasan at alam niyang hindi yun tama. Sa kabila ng mga ito, pinili niyang tumahimik. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maipadala ang buwanang remittance sa pamilya. Ang mabayaran ang mga utang at ang panatilihin ang pangako sa sarili na makakauwi siyang ligtas. Bukod dito, wala siyang ibang mapupuntahan. Inisip niyang hanggat walang masamang ginagawa ang kanyang mga amo sa kanya ay wala siyang dapat ipangamba. Ngunit isang gabi, noong Pebrero 2017, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang magpapabago sa lahat. Sa labas ng kanyang kwarto, may malakas na kalabog at mga yabag ng mga taong tila nagmamadali. Nang sumilip siya, bumungad ang mga lalaking armado at nakasuot ng uniforme, mga pulis, at sa isang iglap, ang bahay na kanyang tinutuluyan ay napuno ng sigaw at kaba. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang amo at ilang kasamahan nito na pinadapa sa sahig habang nakaposas. Ang mga kahong ilang beses niyang napansin na dinadala sa loob at labas ng bahay ay isa-isang binuksan ng mga pulis. Doon niya nakita ang mga nilalaman na nagpatibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Mga pakete ng droga, nakaselyo at nakalabel, nakahilerang parang mga produktong maingat na inihanda. Hindi makagalaw si Dayan habang pinapanood ang lahat. Hanggang sa isang opisyal ang lumapit at tinanong siya sa kanyang pagkakakilanlan. Sa halong takot at pagkabila, dinala siya sa presinto kasama ang iba. Sa unang araw ng interogasyon, hindi agad nakapagsalita si Dayan. Ang tanging alam lang niya ay wala siyang kinalaman sa mga kahong yon. Ngunit ang kanyang pangalan ay agad na naisama sa listahan ng mga taong iniimbestigahan. Para sa mga pulis, ang pagtira niya sa bahay ay sapat na para pagdudahan ng kanyang posibleng partisipasyon. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang tinanong, sino raw ang mga lalaking bumibisita sa bahay? Alam ba niya ang laman ng mga kahon? Saan daw dinadala ang mga yon? Sa bawat tanong, ang tanging maibibigay lang ni Dayan ay mga maliit na detalye, mga oras ng pagdating ng mga hindi kilalang tao, ang mga sandaling bigla siyang pinapalabas ng bahay at ang kakaibang pakiramdam na may mali ngunit wala siyang lakas ng loob na alamin. Samantala, sa Pilipinas, isang tawag mula sa Riyadh ang dumating sa kanilang bahay. Nang marinig ng ina niya ang balita, halos mabuwal ito sa takot. Ang anak niyang inaasahan na mag-aahon sa kanila sa hirap ay nasa kulungan sa Riyadh dahil daw sa droga. Habang nakakulong, nagsimula ng kumilos ang embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Isang welfare officer ang dumalaw kay Dayan. Nagbigay ng kaunting pag-asa at nag-assure na gagawa sila ng paraan para maipakita na wala siyang kinalaman sa iligal na gawain ng kanyang amo. Ngunit alam nilang magiging mahirap ang laban. Ang mga sumunod na linggo ay naging mabagal at mahirap para kay Dayan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang takot at ang pag-asang darating ang araw na may makikitang liwanag sa dulo ng lahat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit habang sila'y naghihintay, mas lumalalim ang imbestigasyon
At sa bawat ebidensyang lumalabas, mas nagiging malinaw ang lawak ng operasyon na hindi niya alam na kinasasangkutan ng kanyang amo. Isang sindikatong may koneksyon sa iba't ibang bansa sa Middle East. Habang patuloy na nakakulong si Dayan sa Riyadh, nagsimula ng kumilos ang kanyang pamilya sa Laguna. Sa maliit nilang bahay, walang araw na hindi umiiyak ang kanyang ina habang paulit-ulit na nagdarasal na sana'y malinis ang pangalan ng kanyang anak. Ang ama na matagal nang mahina ang katawan ay pilit humahanap ng paraan para makalapit sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong. Sa tulong ng isang kaibigan ng pamilya, nakarating sa Department of Migrant Workers, dating POEA at OWA, ang sitwasyon ni Dayan. Mabilis itong naiparating sa Philippine Embassy sa Riyadh at doon nagsimulang ayusin ng mga kinatawan ng embahada ang lahat ng dokumento na maaaring patunay ng kawalan niya ng kinalaman sa kaso. Sa Riyadh, nakilala ni Dayan si Consul Agnes Villanueva, isang veteranong opisyal na kilala sa pagtulong sa mga OFW na may kaso. Sa unang pag-uusap nila, mariing sinabi ni Consul Villanueva na magiging mahaba ang laban, ngunit tiniyak nito na hindi siya pababayaan. Sa bawat linggo, dinadalan siya ng mga pangunahing pangangailangan at sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Saudi authorities. Isa-isang lumalabas ang ebidensya na nagpapatunay na ang amo ni Dayan ay matagal nang nasa listahan ng mga otoridad bilang bahagi ng isang sindikatong sangkot sa drug trafficking sa Gulf region. Sa mga nakuhang record, malinaw na wala ni isang dokumento na nag-uugnay kay Dayan bilang kalahok sa operasyon. Habang humahaba ang proseso, nagsimulang magkaroon ng pag-asa ang pamilya ni Dayan. Nang maglabas ng opisyal na pahayag ang Philippine Embassy, walang direktang ebidensya laban kay Dayan at inirerekomenda na siya'y palayain habang nagpapatuloy ang paglilitis laban sa kanyang amo at sa mga taong totoong sangkot. Sa loob ng kulungan, naramdaman ni Dayan ang bahagyang gaan ng dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakatulog siya ng mahimbing, umaasang malapit nang matapos ang bangungot ng kanyang kinakaharap. Hunyo 2017, matapos ang mahigit 3 buwang pagkakakulong, iniharap si Dayan sa unang pagdinig sa korte. Sa bawat akbang papasok sa silid, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang malamig na sahig, ang titig ng mga taong naroon, at ang mga dokumentong nakasalansan sa mesa ng hukom. Sa tulong ng isang abogado na inirekomenda ng embahada, na ipresenta ang mga ebidensya na nagpapatunay na si Dayan ay isang empleyado lamang at walang koneksyon sa operasyon ng kanyang amo. Sa mga susunod na linggo ng paglilitis, unti-unting lumalabas ang buong larawan ng operasyon. Isang malawakang sindikato ng droga na gumagamit ng mga private residence bilang taguan. Ang amo ni Dayan, kasama ang ilang kasosyo, ay nahaharap sa mabibigat na parusa. Sa bawat pagdinig, naroroon ang kinatawan ng Philippine Embassy upang tiyakin na hindi nag-iisa si Dayan. Sa bawat oras na pinapayagan siyang kausapin ang kanyang pamilya sa Pilipinas, naririnig niya ang tinig ng ina na humihikbi ngunit pilit na nagpapakatatag. Habang naghihintay ng final decision, nanatili siyang nasa custodial facility ng embahada, ligtas at malayo sa panganib ng kulungan. Agosto 2017 sa Riyadh,
Sa harap ng korte, nagbasa ang hukom ng desisyon na matagal nang hinihintay ni Diane. Sa salin ng interpreter, malaya na siya. Wala ni isang ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa operasyon ng kanyang amo. Malinaw na siya ay isang inosente na nadamay lamang. Sa sandaling yon, bumigay ang lahat ng pinipigil niyang emosyon. Bumuhos ang luha. Hindi lamang ng ginhawa kundi ng pagod at pangungulila na ilang buwan niyang tiniis. Maging ang mga tauhan ng embahada na sumubaybay sa kanya mula sa unang araw ay napangiti. Alam nilang sa wakas, makakabalik na siya sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, inayos ng embahada ang lahat ng papeles para sa kanyang repatriation habang nasa shelter facility. Nakatanggap siya ng mensahe at tawag mula sa kanyang pamilya. At sa bawat pag-uusap, ramdam niya ang pananabik ng kanyang ina, ang pasasalamat ng kanyang ama at ang paghihintay ng kanyang mga kapatid. Noong Setyembre 2017, sa parehong paliparan kung saan siya umalis, halos 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Diane na may bitbit na parehong maleta, ngunit may ibang kwento. Sa loob ng eroplano, habang tumitingin sa ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho sa ibaba, binitawan niya ang bigat ng mga alaala at panalangin na sana'y wala ng ibang OFW na madadamay sa kaparehong bangungot. Paglapag sa Pilipinas, sinalubong siya ng yakap ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng karanasan, naramdaman niya ang kakaibang lakas, ang tapang na ipinaglaban niya sa banyagang lupa. Binigyan ng tulong ng iba't ibang ahensya si Diane para makapagsimulang muli. Nalikom ang halos 200,000 pesos na ginamit niya para sa hanap buhay, na sumuporta sa kanyang pamilya. Binigyan din siya ng pamahalaan ng assistance upang maisailalim sa psychological at mental health treatment dahil sa kanyang nakakatromang karanasan sa ibang bansa. Samantala, ang kaso ng kanyang amo ay patuloy na dininig at noong Desyembre 2017, matapos ang mahabang paglilitis, tuluyang binasa ng korte ang sentensya laban kina Khalid Al-Mutairi, Hiba Qasim at sa iba pang sangkot. Habang buhay na pagkakabilanggo at mabigat na multa ang ipinataw sa kanila dahil sa paglabag sa anti-drug trafficking law ng Saudi Arabia. Ito ay nagsilbing malinaw na babala sa sindikatong matagal nang kumikilos sa rehiyon. Mula sa Laguna, tahimik na ipinagpasalamat ng pamilya ni Diane ang katarungang nakamit. Alam nilang kahit paano ang kabutihang loob ng mga taong tumulong at ang katotohanan mismo ang nagligtas sa kanilang anak. Para kay Diane, iyon ang hudyat ng pagsasara ng isang masakit na kabanata, ngunit ang karanasan na yon ay tiyak na magpapatibay sa kanya sa mga kakaharapin pa niyang pagsubok sa hinaharap.